Apo ako ni Don Julio. Pag-aari ko ang mansyon na ito. Aba, may apo pala ang malupit na si Don Julio. Ang Don na umatol ng kamatayan sa nag-iisa kong anak. Ako si Jonia, anak ni Jose at ni Maria. Natigalgal ang pinuno ng mga aswang sa kanyang mga narinig. Panandali ang natulala ito. Kung gayon, ikaw ang Diablo. Ang Diablo na uubos sa aming lahi. Paslangin sila! Mabilis na nagbagong anyo ang mga nakapaligid na aswang. Sabay-sabay itong umatake kila Jonia. Ngunit bago pa man nila nagawa ang mga bagay na yon, ay sumampulat ang mga ito sa lakas ng pagsabog ng mga granada. Kasunod noon ay ang pagpapaulan ng mga bala ng tauhan ni Rigor sa mga aswang. Nakapaligid na pala ito sa bawat sulok ng mansyon. Nagulat sila sapagkat bago nila mapatumba ang isang aswang ay halos maubos muna nila ang isang magasin ng kanilang baril. Kasabay ng putukan na yon ay nagpalit na ng anyo sina Jonia at Rigor. Sabay nilang inatake ang mga aswang na nakapaligid. Nagimbal ng gusto si Armando sa nasaksihang bangis ni Jonia. Lahat ng daanan nito ay tila wasak ang katawan at putol ang mga ulo. Sa lakas at bilis ng binata ay madali nitong napapatumba ang kanyang mga tauhan, kahit pa nasaan nyo ang mga ito bilang taong lobo. Walang habas niyang pinaulan ng bala si Jonia gamit ang isang mataas na kalibre ng baril. Ngunit tila napakakunat ng balat nito. Wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niya nang magpalit ng anyo. Buong lakas na umatake si Armando. Kasabay nito ang ilang aswang na nakapaligid sa kanya. Sa lakas ng pinakawalan suntok ni Armando ay bahagyang napaatras si Jonia. Sinamantalan man ito ng ibang aswang. Tinamba nila ang kalabang halimaw at walang habas itong pinagkakakagat. Ngunit isa-isa itong nag-atrasan nang maramdaman ang ibayong init sa kanilang bibig na umabot hanggang sa lalamunan. Animoy asido ang dugo ni Jonia para sa kanyang mga kalaban. Isang katangiang bukod tangi na siya lamang ang nagtataglay. Napaatras si Armando sa nasaksihan. Inutusan itong sumugod ang karamihan kay Jonia. Maraming dugo ang nabawas sa binata. Sa kabila nun ay nakuha pa nitong bumangon at makipagsabayan sa mga sumusugod sa kanya. Sobrang dami ng kalaban. Animoy hindi nauubos. Sa kabilang banda ay halos hindi na makabangon si Rigor sa mga natamo nitong sugat. Iilan lamang ang kanyang nakalaban. Ngunit nahirapan siya ng gusto na pabagsakin ang mga ito. Ibang-iba ang lakas kumpara sa mga dati niyang mga nakakalaban. Dinaan niya na lang sa kanyang kasanayan at abilidad. Nang napalinga siya sa 5 kasamahan, ay natanaw niyang nakalutang ng mga ito. Hindi na makagalaw. Isa-isa itong sinunggaban ng mga aswang. Kitang-kita niya habang brutal na pinapatay ang mga ito. Halos panawa na din siya ng pag-asa nang mapansin niyang unti-unti na din nangihina si Jonia. Napaliligiran ito ng naglalakihang kalaban. Sa di kalayuan ay natanaw niya ang ilang babaeng nakaitim. May nagmumulang itim na puwersa sa mga ito. Agad niyang nakuha ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga kasamang mandirigma.
Mabilis siyang umatake sa kinaroroonan ng mga ito. Ngunit ilang hakbang pa lamang ang kanyang nagagawa ay bigla na lamang siyang bumagsak. Hindi siya makagalaw at animoy pinipiga ang kanyang utak. Unti-unti siyang iniangat ng itim na puwersa na nanggagaling sa isang mangkukulam. Nang mapansin ito ng mga aswang, ay mabilis itong sumugod sa kanya. Naglalaway ang mga ito, tila hindi na makapaghintay na wasakin ang buong katawan niya. Paalam, Althea. Mahinang bigkas nito sa sarili. Pagmulat niya ay unti-unti niyang natatanaw ang mansyon. Mabilis siyang lumalayo sa kinaroroonan nito. Naramdaman niya na lang na buhat-buhat na siya ni Junya. Mabilis itong tumatakbo papatakas sa kanilang mga kalaban. Ngunit determinado ang mga aswang na tapusin ang kanilang buhay. Nakasunod ang mga ito sa kanila. Halos nasa kalagitnaan na sila ng makaipot na daan nang tuluyan silang nasunggaban ng isang aswang. Nagpagulong-gulong silang tatlo sa kalsada. Tumilapon si Rigor sa di kalayuan habang ginasab naman ni Junya ang aswang na nakayakap sa kanya. Unti-unti nang nagdatingan ng iba pa, kaya't napilitan ng harapin ito ni Junya. Rigor, tumakas ka na. Ako nang bahala dito. Hindi, kapatid. Hindi kita maaaring iwan dito mag-isa. Sundin mo na lang ako, Rigor. Kailangan malaman ng iba kung anong meron dito. Dala ng panghihina ay nasa anyong tao na si Rigor. Wala na itong lakas upang lumaban pa. Hindi niya na alam ang gagawin. Hindi niya kayang iwan ang kaibigan. Ngunit kailangan niya ding ipagbigay alam sa kanyang mga kasamaan ang nangyari sa mansyon upang makapaghanda ang mga ito. Hindi na napigilan ni Rigor ang pagtulo ng kanyang luha habang siya'y papalayo. Nasaksihan niya kasi ang unti-unting pagkatalo ng kanyang kaibigang si Junya. Ang kaibigan na dati niyang kinaiinisan, kinamumuhian at itinuring na karibal sa puso ni Ninita. Hindi niya inaakala na darating ang panahon na ituturing niya ito bilang isang tunay na kapatid at kapamilya. Paalam, kapatid. Hindi kita malilimutan. Ipaghihiganti ko ang ginawa nilang ito sa'yo. Habang tumatakas si Rigor, ay ginawa ni Junya ang lahat upang walang makasunod sa kaibigan. Siniguro niyang walang makakalagpas ng buhay sa kanyang kinatatayuan. Nagkalat ang bangkay ng aswang sa paligid. Kasabay nun ay ang unti-unting panghihina ng binata. Di nagtagal ay nakadama siya ng napakabigat na puwersa. Tila pinipigil na ito ang kanyang paggalaw. Napansin niya ang pagdating ng dalawang babaeng nakaitim. Nababalutan ito ng itim na aura. Hindi siya sigurado, ngunit naiisip niyang may kinalaman ng mga ito sa nangyayari sa kanya. Sinamantala ito ng mga aswang. Hindi na mabilang ang natamong sugat ni Junya. Hindi na siya makalaban ng buong lakas. Hindi ako makapaniwala. Anong klaseng nilalang ang isang ito? Napakalakas niya. Dalawa na tayo, ngunit nakagalaw pa rin siya. Mahal na Reyna, paparating na po ang iba nating kasamahan.
Laking gulat na lang ni Esmeralda nang halos sumabog ang bungo ng alalay niya nang tamaan ito ng mga bala. Mabilis naman niyang napahinto ang mga ito bago pa tumama sa kanya. Isang malakas na sipa ang tumama sa kanya sikmura na agad niyang kinatalsik. Ni hindi niya na namalayan kung sino ang may gawa nun. Hindi siya nakahinga at agad siyang nawala ng ulirat. Mabilis naman siyang nasaklolohan ng iba pang aswang sa paligid. Nabigla si Junya sapagkat animoy nakawala siya sa pagkakadagan ng mabigat na aura na pumipigil sa kanya. Sa di kalayuan ay nakita niya agad ang pinagmumula ng putok ng baril. Isang napakagandang babae at sigurado siyang kalaban ito ng mga aswang. Natuwa si Armando nang makita niya sa di kalayuan si Isabel. Ngunit ikinagulat niya ang madali nitong pagpapatumba sa mga aswang gamit ang baril nito. Isa o dalawang tama lang ay agad na bumabagsak ang kanyang mga tauhan. Naninigas ang mga ito. Huliin ang babaeng yan. Kailangan natin siya ng buhay. Nang marinig ng mga aswang ang kanilang pinuno, ay mabilis na tumalima ang mga ito. Si Isabel ang pinunteriya nila. Halos paglaruan lamang sila ni Isabel gamit ang kanyang baril at samurai. Ngunit maya-maya ay muli na naman siyang nakaramdam ng pagkahilo. Pumigat ang kanyang pakiramdam. Nagdatingan na pala ang ibang mangkukulam. 5 pa sa mga ito ang nadagdag. Tuluyan na ngang bumagsak ang dalaga. Alam na ni Junya ang gagawin, kaya't buong lakas itong lumandag patungo sa kinaroroonan ng mga mangkukulam. Bago pa man siya magamitan ng itim na mahika ng mga ito, ay naglipara na ang mga ulo ng mga mangkukulam. Matapos nun, ay lumundag siya patungo sa kinaroroonan ng dalaga na nagligtas sa kanya. Pagkakataon niya na ito upang bumawi. Wala nang iba pang nagawa si Junya kundi ang umatras sa laban. Alam niyang nasa balag siya ng alanganin, lalo pat nangihina pa ang babaeng buhat niya. Habang papatakas, isa-isa niyang sinasagupa ang mga kalabang aswang. Sinagad niya ang lahat ng kanyang lakas upang makalayo sa lugar na iyon. Hanggang sa tuluyan ng nagdilim ang kanyang paningin. Hindi niya na maalala ang mga sumunod na kaganapan. Isabel, kumusta lakad mo? Sino yung bitbit mo? Dok, tulungan mo ko. Gamutin natin siya. Agad na binuhat ng doktor ang walang malay at dugo ang binata na kasama ni Isabel. Hindi niya halos mabilang ang kalmot nito sa buong katawan. Agad niyang nilapatan ng paunang lunas ang pasyente. Sinalina niya ito ng dugo. Ngunit patuloy ang pagbagsak ng pulso at heart rate ng binata. Isabel, mukhang hindi na magtatagal ang isang to. Subukan mong kagatin. Agad namang sinunod ng dalaga ang sinabi ng doktor. Hindi nga sila nabigo sapagkat unti-unti ngang bumalik sa normal ang pulso nito. Ngunit nanatiling walang malay. Sino ba ang isang to, Isabel? Alam kong hindi siya tao, ngunit hindi ko matukoy kung aswang o vampira siya. Hindi ko rin alam, Dok. Ngunit iniligtas niya ang buhay ko. Kalaban din siya ng mga aswang. Ang ipanagtataka ko lang ay kung bakit nasa mansyon na sila at wala akong nakitang vampira doon.
Hindi kaya tuluyan na nilang nagapi si Don Ramon? Siguro nga, sapagkat nakakuha sila ng dugo mula sa'yo. Ikaw ang naging susi upang mapalakas ng gusto ang kanilang hukbo. Kakaiba talaga ang lakas nila. Naramdaman ko yon nung makalabang ko sa kuweba yung isang nagbabantay sa'yo. Nasisiguro ko, hindi sila titigil hanggat di ka nila nakukuha. Malalakas nga sila, ngunit hindi sila uubra sa ginawa mong bala, Dok. Totoo ngang mabisa ang silver nitrate. Yung nilagay mo sa mga bala ko. Salamat. Sabi ko na nga ba eh. Ayon kasi sa aking pagsasaliksik, kapag nakapasok ang silver nitrate sa ugat nila, ay tila kamandag ito ng kobra na nagpapatigas ng dugo nila hanggang sa hindi na ito makadaloy sa buong katawan nila. Siya nga pala, Isabel, may bago akong ginawa. Kinakailangan na nitong masubukan sa isang vampira. Para sa vampira? Ano po yun, Dok? Nakikita mo ba ang kumikinang na balang ito? Ito ang tinatawag kong ultraviolet ammunition. Sigurado naman akong hindi ito tatalab sa'yo. Kasi hindi ka naman napapaso sa sikat ng araw eh. Kailangan lang natin ng test subject. Kapag tumama ito sa katawan ng vampira, agad itong magsasabog ng liwanag na animoy galing sa araw. Iyon ang ikatutunaw ng katawan nila. Sige po, Dok. Magdadala ako niyan sa susunod. Para kung sakaling may makainkwentro akong vampira, masusubukan natin yan. Umaga na, Isabel, magpahinga ka na. Ako na bahala sa kanya. Sa pagkagat ng dilim, ay namulat ang mga mata ni Junya sa isang maliwanag na silid. Nagmamadali siyang bumangon nang bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari kagabi. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat nang makitang halos maghihilom na ang mga tinamong sugat. Sa pagkakatanda niya ay naliligo na siya sa sariling dugo sa dami ng tinamong kalmot mula sa mga nakalabang aswang.